Ayan, hello. Recording na tayo. Ayun, recording na ba? Oo. Sige, okay lang. So, ito yung first podcast ko episode na may guest ako. Kasama ko dito ngayon si XP. Perez. Ano rin siya, artist rin siya. So, ay, hindi na ako artist eh. 2 weeks na ako walang ginagawa eh. Nakakatawa sa statement na yan. Totoo, no? Nakakatawa din. Hindi, nakakatawa kasi totoo siya, no? Mikay, totoo ba? May ginawa na ba to in 2 weeks? 1 week pa lang naman. Ano ka pa? Magka 2 weeks na kasi nagbabakulot kami. Wala. Pagiging artist ko dahil nagbakasyon ako. Ganun pala yun. Pero di ba? Ano? Pag ginawa mo ulit, artist ka ulit. Oo. Parang ano lang, conceptual lang siya yung pagiging artist niya. Kasi parang pag nagbabakasyon ka, artist ka ba? Ito nga eh, parang feeling ko mas magiging lazy yung artist. Kunyari ganyan. Every 2 weeks ka lang gagawa. para ma-renew. So, para matawag ko sarili mong artist. Pero parang maganda. So, kahit na expired yung passport mo. Passport. Essential. May tatak. Pwede mo naman i-renew anytime. Diba? So, wala nang bayad. Hindi ko pa kinakasal sa go-first. Kaya makakasal lang So anyway, kung meron man nagtataka, baka kasi may nakikinig na hindi alam yung issue. Ano bang pinag-uusapan natin yung recent post ni Marius nga na pag di ka Marius Black. Magaling yun. Mas mo lang dapat na tayo dito, neutral. Pero magaling naman talaga siya tinan mo. Idol mo yun, di ba? Oo. Nung college tayo. College tayo siya yung nasabi natin, tangina, angas ng muscles. So, natatakot tayo sa kanya eh. Isipin mo naka-black, naka-trench coat, tapos oh my God, tapos hindi. Tapos may araw. Tanghaling dapat. Kasi iba yung pagka-black ni Marius. Pagka-black ni Marius Black. ang racist. Pwede rin maging porn star name Marius Black. Actually, kung di mo siya kilala. Pwede. Tangina, itim na gago. Anyway. 12-inch okay, yan. Cut. Okay, sige. Balik tayo doon. So, yung sinabi nga niya kasi, di ba, pag 2 weeks ka di kwenta, di ba? Ay, tapos na tayo dun. Pero yun na nga. Hindi, para ma-inform rin yung listeners, paano natin kilala si Marius? Ayun. Diba? Ikaw, paano mo kilala si Marius? First year tayo. 4th year sila. Tas 4th year sila nandun. Oo. Tapos syempre parang unang dating natin sa Fine Arts, parang sino itong mga grupo na naka-black lahat? Oo. Diba? As in naka-black sila lahat. Kailangan, pag got, ito hindi ko get sa mga got. Oo. Diba parang dapat loner sila? Oo. Bakit lagi silang in groups, no? May grupo sila eh. Siguro stereotype nila yun na nag-aano na tayo. We feel alone together. Or iba yata yung guts sa emos di ba? Iba pala yan. Sorry sa mga pag may na-offend kaming mga emo ba? Di ba parang lang din yun? Parang derivative lang siya ng gut. Pwede kang maging emo pero hindi mo kailangan maging gut. Pwede ka rin maging gut nang hindi emo Mas mabigat yung gothic kasi pati yung pagiging religion nila nagiging apektado marami nila. rin gut kasi may gut na emo, may gut na metal, di ba? May gut na yun, gut lang, mga parang mga Bauhaus ganun, di ba? So, si Marius, isang gut na artist. Yung first year kami, pero astig yung parang yung thesis niya, yung first taste ko na, astig diba? Astig kasi yung thesis niya. Ikwento mo yung thesis niya. Last Supper na mga nagpakamatay na tao. Tapos para siyang 12 na vertical panels, tas bawat panel parang yung mga nagpakamatay. Ano bang puta, di ba? Deep teach pag dalawa. Politics. Poly-deep teach? Hindi politics. Poly-teach na. Poly-teach na. Okay. Kasi kala ko meron term for 12.
Ano ba? Ano ba Latinong term? Feeling ko malayo yung mic mo. Dositip. Oo. Tapos, Ano? maganda ko, mas maganda kung may mic stand tayo, no? Oo. Meron ako eh. Kakatamad lang isip. Okay na, wag na. Sige na. Iganda lang natin yung mic sa atin. So, at saka maganda dito, nagre-record siyang tracks separately. Tapos may master rin na magkasama. Pwede mo siya ibahin yung levels pag ano. Okay. Which is kung may oras kang gawin. Huwag mo sipag. So anyway, si Marius, yung astig yung thesis niya. So parang naging kaibigan namin. Oo. Oo. Sobra. Best thesis siya. Sobrang alam mo yung parang sinabi pa nga sa jury, kapag di ako pumasa dito, hindi ako magpapakamatay ako sa harap nyo. So, may gets niya na kahit before pa medyo cringe na rin siya. Oo. Ay, sorry Marius astig pa rin si Marius kasi parang kahit cringe siya, wala siyang pake. Oo, wala siyang pakialam naman eh. Which is, kaya ganun yung mga reply niya. Kasi parang wala rin siyang pake. Wala siyang pakialam. Wala siya pake kung mabash siya ganyan, no? Kahit dati pa, no? Kahit dati pa naman eh. Kasi kung malalamig kang ganyan, tanggap mo anong sasabihin sa'yo ng tao rin dati. Pero hindi na siya ganun ngayon. Hindi na. Gupit na yung buhok niya eh. Pamilyado na. Mataba na. Pati yung mga artwork niya, hindi na rin dark like before. Pero binabalik-balikan niya rin eh. Kaya maganda kung ma-interview natin si Marius para magets natin kung ano nag-lead sa pag-transition niya sa ganun. Di ba? Yung Rio. Wala siya ngayon dito eh, pero... So tingin mo, ma-open siya mag-take ng mga call? Why not? Kung depende, ano magpapili. Malamang, paano yung tawag na yan? Marius, sorry sa pag-istorbo sa pagpipinta mo. Kasi for sure, nagpipinta siya. Art naman to, di ba? art naman to, Marius. Bigyan kaya natin mic si Mikay. Mic pa kang isa eh. Oo. Sige, wait lang. Ayan, so, kasama namin si Mikay. Say hello. Yo. Hindi siya talaga kasama sa podcast pero magcha-chime in siya paminsan. So, binigyan namin siyang mic. Binigyan namin siya ng pang-opinion niya. Ayan na. Hindi naman yan nakakilala kaya okay lang yan. Sige. So, saan nga pala tayo? Ang bagal, no? Oo. Ang bagal natin umusad sa main point. Okay na podcast naman eh. So, si Marius, gaano mo siya ka-close? Ako? Nakasama ko lang siya sa kanto ng ilang beses kasi lagi namin siya nakasama doon, nag-exhibit din siya sa Kanto Gallery. So, medyo matagal din. Saka, syempre, nung college, hindi, ayun nga. Tumatambay kami sa studio niya sa bahay niya. Astig rin yung bahay niya. Yung bahay niya. Yung yung upuan, alam tawag doon, barbed wire. May upuan na stool, tapos barbed wire. Yun yung na-admire ko kay Marius. Kahit na medyo cringe siya, pinaninindigan niya na, kasi isipin mo, Mikay, itim yung studio, itim yung Yossi niya. Yun naman yung Yossi niya, yung itim. Black bat. Oo. Itim yun. Tapos kinokolekta niya yung kaha ng Yossi. Tapos, pagdating mo sa studio, may barbed wire. Oo, lahat. Pati yung ganun stool. Siya. Upuan niya, barbed wire na upuan. So, ibig sabihin, sinapuso niya talaga. Oo. Ibig sabihin yung black, hindi niya apelido yun. Funtilar. Para siyang para siyang... parang Danzig. Kasi si Danzig kahit off na siya sa parang pa rin siya got diba? Gets mo? Yung demeanor niya, lahat lahat parang dapat got. Si Manson medyo normal naman pag wala normal sa naman siya pag parang character. Si Danzig, siya yung character. Siya mismo. Diba? Si Glenn Danzig. Pero I mean, di ba kasi syempre hindi ako artist. Naka-on ba? Syempre hindi ako artist. Pero most na nakakasalamuha ko na artist, may character talaga sa ila na alam mo yun. Talaga? Personality. Oo, most. May personality. Kahit na yung mga mukhang normal at saka decente naman tulad ko.
Kasi, Nung panahon na wala ka pang pamilya, baka may character ka din. So, feeling ko kasi sa mga artists, normal lang yung itsura ko. Normie. Normie. Like, di ako kasing forma ni XP na gusto ko lang komportable. Alam mo yan, normie. Hindi naman. You mean before pa kahit nung college ka or... Ewan ko. Long hair ka nung college yun. May banda ka. Diba? Sa bagay. Transition period. So, I guess with Marius Black, nag-transition rin siya. Transition na rin siya. Kasi diba, before sabi niyo, goth siya. Nasa puso yun talaga yung pagiging goth. But, ex-goth. Pero yung ngayon nakita ko, ano na Ay, oo nga, no? Clean cut na siya. Kaya maging-clean cut. Kaya, maalam mo, yung pala yung susi. Yung evolution ng gawa. Nasa buhok din. So talagang nagpapahaba artist. Gago, mixi yung buhok niya. Taasan natin price. Diba? Uy, nakapaulo na siya. Uy, ayan, baka may mabanggit tayong mga pangalan. Pero... Huwag yung pangalan na lang. Yung clue na lang. Clue, huwag na. Ayaw, gusto mo mag-clue. Sige, go. Uy, tangin na, nakalakos. Nakalakos. Nakataas yung kwelyo. Pero parang may katotohanan. Oo. Ang tanong kung ano nauna, yung kasikatan o yung nagpag-iba ng itsura, di ba? Naluluwa ako. Gago, kailangan ko na bumili ng mga Raptor rin. Tapos baka sakaling makabenta ako. Iwanan mo na yung Converse sa Avans mo. Huwag ka na. Iwanan mo na yan. Bibili ka na ng loafers. Hush pop. yung lakos na nakataas kwelyo. Kailangan nakataas sila. So, ayun, dahil nakwento na namin yung background ng paano namin nakilala si Marius. Basahin mo nga yung recent post niya, XP. Yeah. Himayin natin. Actually, nag-record na ako ng podcast before tungkol kay Marius. Kaso dinilit ko ulit kasi parang di pa oras eh. Yung pinakauna niya, yung pinakaunang nag-trending, no? Ay, so yung pinakaunang nag-trending ito. No. If you haven't made an artwork in a while, you aren't an artist. 2 weeks is the longest in my opinion. Because if you love what you do, you paint the next day even after your one-man show. Ayun eh. Yung huling statement nga parang parang may onting... May pinapatamaan ba siya? Parang gano'n naman eh. Siya yun eh. Oo. Tungkol sa kanya yun kasi kaka one-man show niya lang. Oo, yun din. So, nagigets... Pumipiyak. Parang nagets ko yung background ng post niya. Kasi parang pinag-uusap... Parang, ito hindi ko alam. Personally kasi hindi ako si Marius. Parang feeling ko, kinakausap niya yung sarili niya through his post na parang, oy, Marius, hindi porket na achievement na itong success na to. Pwede ka na magpahinga. Parang journal niya. Which is parang narinig ko na rin siya kay Marius before. Kasi may one time naalala ko, nagkukwentuhan kami doon sa parang cafe yata yun. Tapos nakwento niya, alam mo magandang gawin after show? First day after show, kailangan mo maglinis ng studio mo. Kasi, parang yun yung parang yun yung reset ng studio, ng utak after na show. Which is, magandang advice rin naman, diba? Responsible siya. I think siya got siya pero masipag siya. masipag kasi talaga si Marius kahit before yung effort na poetry pa siya, nag-organize, president ng Gintong Susi. Lahat tinangkin niya eh. Para siya maraming extracurricular activities kahit before pa. Sa profile niya, totoo yun na lahat ginagawa niya. Masipag yan. So, parang siya, kaya gano'n na rin yung post niya siguro. Pero ang pangit nga lang doon is ini-impose niya sa iba. Na parang ito yung susi, ito yung paraan na na-achieve ko yung success. Which could work naman for other people. Pero, di ba, ang pangit rin ng pagka-impose niya kasi parang ito yung 12 weeks. Gano'n kahit yun. Di siya, kahit ini-impose ba niya or parang opinion lang niya sa sarili. Pero nagmukha siyang ini-impose kasi yun yung pumangit. Doon siya nadali. Kasi parang pwedeng i-post niya lang yun tapos huwag na siya mag-respond. Kasi yung mga response niya rin kasi parang
Di ba? Yung mga initial response niya parang medyo, hindi ako nakasubaybay. May smiley pa siya na parang halatang ano eh. Parang kahit di siya na troll pero tangin na mukha siya ng troll eh. Pag meron kasing dalawang smiley sa sa internet na emoji. Merong smiley na nakangiti. Smiley na nakapikit. Tsaka smiley na hindi nakapikit. Tapos nakalabas pa yung... Subukan mo ngumiti na nakapikit. Di ba natural? Natural. Pero yung smiley na nakabukas, nakadilat yung mata. Mo. May intention. Psychopath. Di ba? Psychopath smiley yan eh. Parang may intention ka na kaya di ko ginagamit yung smiley na yun. Parang, kahit intention mo maganda. Di ba? Yung smiley nagdala eh. So anyway. Wala eh. Hirap i-depend rin eh. So anong opinion mo sa post niya? Opinion? Shit, tayo na. Hindi naman lahat talaga kasi ganyan eh. Aminin natin, di ba? Kaya nga yun. Kanya-kanyang proseso rin kasi yun eh. Parang, eto, isa pa eh. Ibang artist talagang tumitigil talaga na kinakalimutan nila yung art eh. So, artist na sila dun o hindi? Ibigay mo yung example ng artist. Si Van Gogh ba yun? Si Van Gogh, di ba, parang tumitigil din talaga siya, nade-depression. Di siya gumagawa. So, hindi na siya artist nun. Pero, feeling ko, artist pa rin siya kasi kahit ako nga pa nagpapahingan, ayaw ko pigilan ng art, tangina, kahit na nabibisit na ako eh. Saka, innate sa tao eh. Di ba sabi mo favorite natin si Loy? Kasi innate rin sa kanya eh. Kahit di siya gumagawa eh. May kaibigan kaming si Loy. Tamad siya gumawa pero pag gumawa siya siya na yung nakakagulat eh. Kahit na nag-photography tayo na ng college. Galing na ng mata ng taong to. Alam mo yun? Yung mata, may mata siya. Ayun nga lang. Kaso, di ba? Sobrang pagiging artist na parang iniingatan niya. Opposite end naman, di ba? Na parang naging disadvantage rin yung pag masyado ka namang tamad. Paano magkakaroon ng output yung paano mo yung natural talent mo? Kailangan mo rin siya ma-manifest into the physical. Paano makikita ng tao? Diba? Yun nga. So kaya nga gusto ko i-motivate si Loy kasi yung utak niya parang malalim eh. Di ba may term nga na pag nalabas niya siguro parang yung term, di ba may term ng araw ng true artist saka ayun, ang true artist. Yun eh. Idol si Loy. Shout out kay Loy. Shout out kay Loy. Punta ka sa podcast ko. Hindi tayo iinom dito. Tsara hindi ka. Sarado na din tayo kasi hindi siya makabili ng pero nawala na ako ng mga kliyente. Anyway. Okay lang yan. Loy naman yan eh. So, balik tayo sa issue, si Marius. Di ba may term na true artist saka parang isa, may post na sa skill na may tinatawag tayong true artist tas tawag na sa in general sa lahat ng mga sa trabaho. Visual artist. Yun yung parang professional artist. Yung visual artist kasi pag sinabi mong professional artist, pangit pa rin yung tunog eh. Parang professional. Hindi, visual artist eh. Yun yung nababayaran ka na sa gawa mo. Di ba? Yun na yung living mo. Yun yung corporate na di ba may stigma na parang yung true artist against sa mga commercial artist na parang baduy ang commercial artist. Ganun rin, di ba? Kaya so ang daming ng scope niya. Kaya nga. Pero sa tingin ko rin, devil's advocate kay Marius, yung post niya, I think meant para sa mga full-time artist rin. Which is, pa rin siya, medyo foul pa rin siya, pero mas nagme-make sense. Kasi kung full-time artist ka nga naman, tas di ka nagtatrabaho, yun lang yung point niya eh. Parang masyadong literal naman yung 2 weeks. Pag hindi ka nagtatrabaho, parang sayang naman yung oras mo. Diba? So, parang gets ko siya in that respect. Ang problema, sa Facebook mo pinost, siguro may friend siya doon na hindi siya talaga friend. Tapos na-share sa mga ibang tao na aspiring artist, madalas mga nakikita ko nagbabash mga bata, mga Gen Z. Hindi, saka ang laki ng reach ni Marius din naman sa totoo lang. Sa bagay. Kaya may parang responsibility mo na rin yung mga post mo rin. Lumaki yung reach niya dahil do sa art niya naging commercial. Hindi commercial pero accessible sa, alam mo yan. Refreshing kasi. Sa normies. Magandang,
maganda din yung timing niya, di ba? Nung paglabas niyo ng comment na yun. Kasi parang, yun nga may isang comment ata ako nabasa. Random na ba na? Para, sasabihin ko sa solo show, yung pagiging controversial ko, para ma-promote yun. Parang bad publicity, still publicity. Pero I mean, parang yung isang, nakalimutan ko si nag-comment na parang nagkaroon ng engagement within the scene. Na community. Oo, community na di ba usual may kanya-kanya kayong bubble, tapos parang kayo-kayo nag-uusap. Parang, yun yung nangyari. Nagkaroon ng discourse. Nagkaroon ng discourse. Nagkaroon ng engagement. Pero I'm sure di naman intention kaya ni Marius yun. Hindi, usually naman kahit di mo intention, magiging ganyan eh. Oo. Kasi puputok eh. Lalo kung may nasabi kang controversial. Parang yung ideo. Kaya nga ayoko na mag-podcast. Last episode na namin to. Pipinta na po kami. Work. Peds. So, ano yan? Napansin ko yung mga nagko-comment doon, mga Gen Z, yung mga galit. Oo. Yung... Iba kasi generation nila eh. I mean, aside from art world, nung panahon natin, medyo rebellious rin tayo, pero may tolerance tayo. Parang, matanda na eh. Actually, Ganun. ito yung sinasabi ko kay XP. Para silang, kung tayo yung boomer, tapos sila yung millennial. Matan mo yung sasabihin mo! Baka mabas tayo! Hindi, I mean, di ba, kunyari yung mga boomer, dapat magsipag kayo, tapos yung mga millennial, di ba, tapos parang, delayed kasi sa Pilipinas nagkaroon ng, yun yung gap. Kumbaga yung millennial naman ngayon, dapat magsipag ka, dapat ganito yung gawin mo, kasi ganito yung experience namin. Tapos si Gen Z naman yung rebel side. Kung isipin mo, nung panahon natin na wala pa tayong family or what, nandun tayo sa age ng early 20s or late 20s. Diba, parang tayo yung rebellious with boomers. Now, si Gen Z naman, yung rebellious kay millennial. Diba? May ganun trend. Pero I mean, trend naman yun eh. sa corporate kasi, mga Gen Z talaga ngayon. Wala silang pakitukan. Ang lala niya. Talaga? Kahit malate sila ng 2 hours, chill lang sila, pasok sila. Kasi silang kahit tanggalin sila. Dahil sila, sa tingin mo, dahil yan sa influence ng social media na parang mas na-highlight yung individualism ngayon eh. Na parang kailangan may identity ka, kailangan may label ka. Dati tayo, huwag nyo kami i-label. Ayaw namin ma-stereotype. Parang ngayon, stereotype us, please! We need a personality. Face! Diba? Ganun na yung nangyayari ngayon. Tayo parang, ayoko, no borders. Diba? Yung sa atin. No. Wala akong pakialam. Bahala ka dyan. Kung ano interpret mo sa gawa ko, bahala parang, that's quasi-post-rock. Parang, same sa music. Dumami yung genres. Whereas dati parang, rock, medyo mas maingay na rock. Mas mabigat na rock. Sa branch. Diba? Na garagal. Easy rock. Easy rock. Easy rock yung pag pinapakinggan ng mga nanay mo, gano'n. What's with this band? Easy rock pang-linggo. Sunday night. Pang-linggo. Easy rock. Buhay pa ba yung station na yun? Astig no? This night. Nung panahon dati na akala mo si Michael Learns to Rock pa. Michael Learns to Rock yan Yeah. Di mo ba naranasan yun? Akala ko na bata ko, gago ito yung rock. yung medyo kalmado. Kaya rocking yata ulo. Diba? Ayun, so... At saka, yung usama. Okay lang, podcast naman eh. Kaya naging meme worthy tuloy yung yung statement ni Marius dahil sa 2 weeks. Bakit 2 weeks, di ba? I'm sure ibig niya lang sabihin for a long time, ganun. Pero parang parang hindi rin eh. Parang may rule siya sa utak niya na nakaset for himself. Rule niya, maganda yun. Tapos shiner niya. Kasi routine niya yun eh. Maganda nagkaka-routine naman talaga yung tao para sa ganyang bagay eh. Oo nga. Si Marius, yun yung routine niya. Hindi natin routine kasi yun. Siya kahit dati pa. Maparaan. Maparaan. Maparaan na gut. Di ba? Hindi ba lahat ng gut? Hindi maparaan.
Huwag naman yung stereotype ng mga gato. They can be anything they want to be. Ayun. May mga Barbie got nga, di ba? Ay, oo, bago ngayon. Cyber got. Di ba? Pero sa tingin nyo, bakit ganun yung reactions ng most, well, let's say 80%? Parang, alam mo yun, na ano yung ego nila? Kasi nga, mahirap, maraming privilege kasi maging artist. Sobra. Diba? Na, full-time. Ibig sabihin na ka dyan. Di mo nga magagawa yan eh. So, privilege siya in the first place. Tapos, isipin mo kung isa ka sa mga hindi na privilege. Sige, ito. Tulad ng mga nanay na nagkaanak na hindi nila... Pero artist talaga sila deep inside. Dati. Hindi nila masustain. Tapos mabasa mo yung statement na yun, masakit, di ba? Kasi wala kang time gagawa kang pagkain, gagawa kang ayos yung diaper, pag nagising kasi nga, yung statement ni Marius na siguro kala niya lahat ng friends niya, artist na lang, hindi na siguro lumawak na yung niya eh. Kaya rin siya na basa. Dahil rin sa mas na-reach na siya ng maraming tao dahil sa art niya na OKOE. Di ba? Kasi kung artist lang makabasa nun, baka okay lang. Di ba? Kaso, di ba, masakit yun kasi naabot siya ng mga non-full-time artists na artist talaga yung sa loobin, di lang nila nagawa professionally. Di ba? Kaya masakit yung mabasa. Saka yung na lang, may sinasabi nilang painting lang. Nandito parang painting lang. Hindi naman paint lahat ng art talaga naman. May mga iba nag-take seriously yung ganun eh. Parang niliteral nila na paint lang. Kasi nga, yung statement ni Marius is para sa kanya. Para sa kanya. Personal rin eh. Yun talaga yung dapat niyang sabihin sa mga reply niya. Sorry po kung... is nagsiself-motivate. Parang nire-rendo niya yung sarili niya. Hey, you bitch! Parang gano'n, diba? Tingin niyo, okay ba yung podcast ito? Okay lang yan, At least nagiging blues tayo. Art naman yan eh. So, ano tawag doon? Feeling ko, gusto ko ma-interview si Marius para malaman natin talaga. Pero feeling ko yun yung intent ng post niya. Na nabasa ng iba. Diba? Tatlo yun eh. Benefit of the doubt dahil baka biased rin kami kasi kilala namin si Marius. Pero syempre, advantage rin yun na kilala namin siya kasi, di ba? Alam naman namin. Gagaling yun. Pero pangat, kasi rin eh, hindi maganda rin kunyari magpo-post ka ng ganyan. Alam mo yung sasabihin mo talaga eh. Hindi yung basta-basta ka na post. Which is honestly, sa totoo lang, kahit na mahilig si Marius sa mga poetry, hindi rin siya ganun kagaling mag-articulate. Sa akin lang personally. Baka magalit si Mario sa akin. Hindi, okay lang yun. Pero gets mo, hindi naman siya ganun kagaling sa grammar. Ganyan. So baka in-express niya lang sa in-express niya kung paano niya alam. Kumbaga raw siya eh. Yung problem with Sockmate actually, yung mahilig mag-post, alam mo yung intent nila is different sa words na ginagamit. Grammar Nazi. Nakakainis sila. I think much better nga kung nirepost na lang ni Marius yung quote ni Chuck Close. Tapos na. Okay na. Ano yung quote ni Chuck Close para malaman na rin ng mga viewers. Sige, Chuck Close quote. Kasi yun sa totoo yung sinabi ni Marius, gas-gas na yan na motivation sa art eh, na parang kailangan mo siya i-treat as job. Na, like yung parang scene dun sa movie na sinabi ni Pao. Ano nga yun? Ano yun? Yung Nora Honor. Nora Honor, Uod at Rosas. Di ba? Meron scene doon. Meron doon scene. Hindi ka artist, yung gano'n. Tapos nag-walkout yung may sinabihan yung kaibigan, hindi ka artist. Pero kasi tapos nag-walkout yung tao na bangga sa labas. Naalala ko yung scene na yan. Yun nga. Kasi hindi daw siya gumagawa everyday. Hindi, kasi hindi pagiging innate yung artist nga niya. Hindi innate. Kahit magsipag ka pa ulit mo. Ganyan eh. Tapos sabi ng mga kaibigan niya, sobrang harsh mo naman. Tapos sabi ng lalaki, okay lang yan. At least ngayon ko na sinabi para alam niya. Kaysa yung patagal natin at gagawin pa natin siya. Pero, pwede. Harsh. Pero kasi kahit na hindi ka innate artist, may mga artist rin na kaya nila eh.
through sheer discipline. Oo. Diba? Nag-a-adapt sila. Oo. Parang yung artist, hindi rin siya exclusive lang sa mga nakakaramdam na artist sila magmula pinanganak. Pwede rin siya, open siya talaga to all yung nga yung maganda sa kanya, di ba? Oo. Open na rin siya sa mga kunwari, hindi talaga magaling, pero dinaan sa sipag. May ganun no? Oo. Sino ba sample? Hindi, yung mga sa history. Okay. Di ba? Hindi, may classmate tayo si Adrian. Sobrang sipag nun. Gumagawa niya. Adrian, evangelista yung classmate natin. Si Warhol ba? Tingin mo? Hindi, may innate rin siya eh. Innate siya eh. More of ano siya. Yung classmate na si Adrian, dinaan sa sipag. Inamin niya yan? Hindi, pero di ba, kasi classmate natin siya, ginagawa nga niya yung plate ng classmates natin eh. Isa nga rin yun na... Sobrang sipag ng tao Isa nga rin yun na na-burnout. Na-burnout siya ngayon eh. Yung sinabi niya sa chat. Pero I mean, kung kunyari hindi innate sa'yo, syempre parang ikaw yung more of observant na tao. Magiging ka na parang magtatanong ka, anong magandang ganun rin. Para mag-evolve yung skill mo on a way. Kasi may influence ka ng environment mo eh. Di ba? Yung syempre, kung kasama mo lahat, metal, makikinig ka rin metal. Kung kasama mo lahat, pero is it easy to detect someone na ganun? Alin? Na nag-a-adapt? Na hindi pala innate lang sa kanya? Meron naman, feeling ko tingin mo rin naman sa tao parang, ganito, may level na hanggang ganda talaga siya Unless may gawin siya. May parang ganun. Na parang... Pero isa sa mga hindi ko in-expect na artistic pala si Dino. Di ba? Siya naman yung opposite. Kasi yung classmate namin siya parang tamad siya, hindi siya nagpipinta, Dota lang. Tapos biglang boom. Wala, diba? Dino baka nahiya lang siya. Or hindi niya moment. Diba? Parang meron naman ganun Like, let's say, syempre hindi ko iaano sa art, no? Pero may mga kunyari, magka-college ka na, pero hindi ka pa, like, wala pa sa ano mo, hindi ka pa motivated na gawin yun, yung course mo, or hindi ka pa excited for that. Parang gusto mo lang maglaro, mag-chill, ganyan. But afterwards, kasi may mga, syempre hindi siya art, no? Pero may mga classmate ako nung high school, na ang ginagawa lang nila, mag-Dota, maglaro, Counter-Strike. Pero, naka-perfect nila yung exam namin. Literally. Tapos, pero wala sila sa honors hindi sila honorable or hindi sila ayaw naman natin mag-stand out. Pero sa tingin mo, kaya nila, di ba? Oo. Kasi napa-perfect nila yung exam kahit hindi sila nag-aral. So, init sa kanila. Background lang. Sa ka ba nag-aral? Science high school. Ayun nga. Science high school kayo. Iba kayo. Weird lang, di ba? Kasi hindi talaga sila nag-aaral at all. Hindi ko sila nakikita nag-relive. Naturally sila matalino, pero parang ayaw nila maging matalino. Pwedeng gano'n. Pwedeng ayaw. Science high school. Baka alam nilang naturally matalino sila, kaya alam nilang, kaya nagkakagulan sila. May mga ganun rin. Pucho lang nila lahat ng ginagawa nila. Yung naging sobrang tamad na sila dahil alam nila matalino sila. May mga ganon. Pwede. So, pwede din sa art yun. Oo nga, pwede rin sa art yun. Oo nga. Ayun ako. So, ang problema doon sa statement ni Marius, after niya pinost yun, nag-post siya na isa pa. Ano yun, XP? Follow up. Follow up nga dyan, XP. Ay, ako na pala yun. Sabi niya, ito. Sabi niya isa pa, an artist isn't just a title. It's about making art. If you don't make art, are you still an artist? Maybe it's time to accept you aren't not and waste time to pursue instead your true calling. Baka intended na yan to someone else, hindi na sarili niya. Parang parang lumiliyab ni Apoy. Pinag-isa niya pa ng mas parang lumakilala no? Baka tactless lang si Marius pag mga ganito. Feeling ko. I mean, no one's really prepared for virality, di ba? Baka meron siya specific na tao na... Specific na grupo na... type na tao na pinapatamaan. Type na tao na pinapatamaan. Pwede. Show na siya yung nag-set or di ba? Tapos
gusto niya ganito mangyari pero hindi nangyayari yung gusto niya. Tapos di nakapagpasa yung ano. May mga ganun siguro na parang late na yung pasahan. Ay, may mga pinapataman siguro siya mga friends niya. Nandun na sa thread tamad, gano'n. Which is, hindi mo na pakialam yun eh. Yun yung mga bagay na uncontrollable. Parang, huwag ka na mag-Messiah complex siya eh. Na, I will save you. Ito yung susi. Sundan nyo to. Ganun ha. Simplify na natin. Hindi ka magpasa, wag ka magpasa na lang. Tapos, hindi parang dalagdagan pa na alam mo, may depression nga, ganyan. Siguro na dahil nga nasanay siya president ng Gintong Susi, nag-handle siya ng mga tao eh. Di ba? Nag-organize siya ng mga exhibit dati ng college, di ba? So parang yung mindset niya pa rin, parang leader complex na parang, ito yung gagawin niyo guys para ganun, di ba? Which is maganda kasi bibigay natin may background na kilala natin si Marius. Ina-analyze natin kung ba't naging ganun. Diba? Kaso nga lang, pwede mo yung gawin sa college. Pero sa social media stage, hindi mo yun magagawa. Hindi. Sa grupo mo sa chat, gano'n mo, pwede mo gawin yun. Sa grupo mo sa chat. Ito guys, pag may mag-paid dito ng 2 weeks, labas na sa group ha. Diba? May CCTV, nakabantay. Diba? So, pero pag pinost mo sa social media, free for all na siya. Sorry ka na lang kung mabasa ng iba. Kaya tinan mo tingin ng iba, gatekeeping policing. Yung mga bagong artist tingin nila tuloy gatekeeping or policing na parang tinan mo, iba yung take ng mga ng mga bata. Paano yung mga senior na artist? Hindi mo yung mga batang artist, parang tingin niya tuloy sa posting artist, gatekeeping or policing. Which is, gets ko kasi pag nadun ka sa ganong age na teenager ka or nadidiscover mo pala yung pag-art mo, tapos parang pinopolice ng someone na nakapag-exhibit. Ganun yung take nila. Kaya nga yung sinasabi mo kanina, Mikay, na bad publicity, good publicity. Hindi. It's just bad publicity eh. Gets mo? Na-out ka na sa mga kapwa ka-level mo na artist, na-out ka sa mga up-and-coming, parang ikaw Pero I mean, concern niya ba yun? Kasi ang concern niya is collectors niya, hindi naman yung... Pwede. Kasi na-damage rin siguro collectors niya doon. Nakita mo yung mga comment na hindi na bibili. Hindi na bumili pa naman ako sa'yo yung mga ganyan. Sakit. Ang sakit. Ang sakit sa comment pa eh. Naiisip ko, siguro with collectors, maglalast, let's say, a year. Pero sa art scene, syempre, forever na siya. Pero at the end of the day, yung concern niya pa rin is collector. I mean, in a logical perspective. Di ba nga si Medeo, hindi siya pinag-show sa ibang gallery. Parang natatakot i-show siya dati. Pero iba kasi si Medeo kasi parang ang maganda, pinaglaban siya ng mga artists niya. Nagsama-sama lahat eh. Parang kahit na naban siya institutionally, nakuha niya yung loob ng tao. Whereas kay Marius, ang kinalaban niya kasi yung artist. Yung dapat magbaback up sa'yo, yun yung tinira mo. Ayun ang problema. Ayun yung nun. Mali. Hindi parang kay Medeo. Kasi kay Medeo yung kinalaban niya yung lahat ng artist. Kay Medeo yung kinalaban niya organized religion. So, naging organized religion versus artist. Artist, Ito, one man versus all. Alam mo yan? Kaya masakit. One man versus kaya siya masakit. Ewan ko, nasasaktan si Marius ko. Pero kung ako si Marius, masasaktan ako kasi mga kapwa-artist ko yung pinagtatawanan ako. Masaktan rin naman yung feeling. Diba? May mararamdaman yung tao rin naman yun eh. Hindi naman siya got na heart sa sobrang... Sinetap mo yun, linya na yan. Pwede, pasok siya eh. Huwag pinasok yung got eh. Siyempre, masakit rin. Masakit yun eh. Probably nasasaktan siya kasi may mga, may mga comments na siya na tawag dito, na defensive na. Ad hominem lang nga iba yun. Ay yung problema, huwag ka mag-reply pag nasasaktan ka. Diba? Dapat nung, hindi man natin wala naman social media manager si Marius. Wala nga. Diba? Tao lang siya, normal, diba? So,
Yung knee-jerk reaction niya is mag-reply ng ganun, which is na-feed palalo yung fire. Mali yun eh. Kasi makikita mo yung post si Marius ang unang click yung comments. Tapos yung unang comment yata doon, parang sinabi niya, ang kitid naman ng ganitong ideology. Hindi nga niya tinira si Marius Ideology. Sinabi niya yung ideology, yung pag-iisip na ganito ang kitid. Tapos yung reply, baka ikaw yung makitid. Diba? Alam mo yun? Baka hindi niya agad na-absorb yung comment. Hindi ako. Yung ideology. Ang problema kasi kay Marius, he is the ideology. Kaya pag tinira yung ideology niya, masakit rin sa kanya, parang extension ng ego niya. Psychoanalyze. Sorry, Marius. Dapat kasi, interview ka namin personally. Diba? Para may chance rin siya na ma-defend niya yung sarili niya. Yes. After pinag-usapan ng Pluton. So, mapapatawad kaya tayo ni Mario. Pag kunwari, nag-settle na yung dust, ano kayang mangyayari, no? Pero I guess, at the end of the day, parang i-take mo yung words hindi personal, na parang hindi niya meant to hurt your feelings or yung post ni Marius. yung first post pwede pa eh. Kaso nag-rebut siya, yun na yung parang feeling the trolls na eh. Kasi minsan diba, nagpo-provide ka ng opinion mo as constructive criticism. Pero hindi siya, you don't meant to syempre, wala naman to hurt someone. Nakita niya lang kung ano yung nakita niya. Kaso lang, yun nga, may follow-up post. Yun lang. Yung mga follow-up post. Kasi nung nakita ko yung post, may follow-up na eh. So, nung pagkabasa ko ng thread, may galit na. Diba? Sinunod-sunod niya, magagawa natin. Alam mo yung nag-post na kasi Abby, tapos defend ka na ni Abby. Nag-defend na ang dami rin magandang sinabi ni Abby eh. Pag dinefend mo si Marius at this point, ikaw yung mababash rin eh. Madami-dami ito. Guilty by association. Uso pa naman ngayon yun. Ang pinakamaganda talaga is parang i-settle, let the dust settle muna. Para makita, di ba? Para makita natin kung ano yun. Tapos tsaka na siya magiging discourse. Saka dapat kasama natin siya habang Dapat kasama rin natin siya kasi unfair, di ba? Saka hindi lang tayo, may iba ring artist na may di ba? Mas maganda yung ganun eh. Yung naisip ko lang, di ba, supposedly, i-separate mo yung artist sa art. Kung ano yung personal niya. Ang ngayon, ang nangyayari din sa mga comments, pati yung art niya. Tinatawanan, pero maganda naman. Nababash dahil sa Ay, oo nga. Yun yung masakit. Wala ganun eh. Ano na kasi may Google na ngayon, dati makikita mo yung artist through their books. Hoy, ngayon, pwede mo na i-background yung history niya. IG. Ano ba yan mga paniniwala niya. May mga ganung factor pa. Minsan, kahit pangit yung art, gumaganda dahil kaya adikain mo. Tip rin ba na dapat i-separate mo yung personal Facebook, IG, whatever, versus dun sa art? Ako, ganun ako. Hindi ako nag-a-add ng hindi ako basta nag-a-add ng mga artist sa Facebook ko. Okay lang. Kung gusto niyo ako add, sa Instagram niyo ako add. Pero kasi artist ako, pero pamilyado rin ako. Pero ewan ko. Ganun ako. Di ba kaya nga, alam mo yung mga comment na nauso na nakaraan, pero hindi related yung Mars. Yung comment na nauso na nakaraan against boomer, kailangan talaga hiwalay Facebook ng matatanda dahil sa ganyan eh. Kasi syempre, normal na friend, magiging friend mo, nanay mo, o tatay mo, lolo mo. Iba talaga Facebook mo. Iba yung Facebook mo sa kanila. Iba yung Facebook mo sa mga kaibigan mo, yung mga katarantaduhan mo doon. Gawa tayong bagong social media. Para siyang Facebook, pero parang mayroon siyang dark mode. Lolo book. Hindi kasi, ngayon kasi pag magpo-post ka, ang hirap ng gagawin mo, kailangan mo pang i-click yung icon only me. Pero ito, may switch na siya to dark mode. Pag naka-on na yun, incognito na yung post mo, ang makita lang yung close friends mo. Parang parang maganda, no? Kasi may kilala kang boomer book. May kilala kang programmer. Ano bang tawag dyan? Kung may
setting sa Facebook na gano'n, di ba? Oh? Pero sa Instagram lang. Sa Instagram lang. Post mo siya, my friends. Sa Instagram lang. Hindi, ito, nasa dashboard yung setting. Parang toggle lang siya. Sino makakita ng post na to? Ganun. Parang pag nagsiswitch ka to dark mode sa phone mo, ganun lang. Makulit siguro yan may pinost ka sa kalokohan mo, tapos nalaman na magulang mo. May snitch. Taka na may snitch. Kaya may snitch. Sino snitch dito at nalaman na magulang ko yung ginagawa ko? So, ano pa ba? May sinabi pa si Marius? Oo, may sinabi pa yan. Hindi, joke lang Marius. Okay. Mayabang pa rin yung third statement kahit patapos na yan Ito, if you have time to read this on Facebook, you have time to make art. Namimiloso ka lang. Namimiloso ko na lang. Ikaw nga nasa Facebook ka, napapost ka di ba? Kaya nga. Kasi yung mga tapos may smiley. May mga sinasabi, nire-reply niyang comment, ito ang pag-comment ko sa'yo, parang art to Parang ganun natawa ko cringe. Even this Facebook post is art. May mga gano'n na siyang irita. Parang hindi naman talaga yung intention mo. Paris, wag mo kami nakohin Parang pinapamukha na lang niya na sinadya niya para gumawa ng discourse. Pero anong pinaka-favorite yung troll comment dun sa thread? Sa totoo, hindi ko masyado binasa lahat. Pero si X-Ray dun Ano yun? Yung you can make simple art in just one day or an hour kung nag-chill ka lang. Tapos merong nag-comment sa kanya, nag-drawing. Alam mo yung mga titi sa bathroom? Ganun. Okay, next week pwede na ako gumawa ulit ng art. Pasado pa rin ako magiging artist. Gago. Kasi parang drawing sa papel na line art na titi. Nakakatawa lang yung mga trolls kasi na mga comments. Yung mga nangungulit. Arn, mga ganun. Ginagawa na rin meme. Pero actually, masakit rin yun yung meme ka. In a bad way. Yung mga comment ko sa baba niya, mga ganun. May personal na mga dun sobra. Ginagawa yung sa KMJS. KMJS? O diba, umabot na sa gano'n? Alam mo yung sa Jerry Soho, yung naghahanap ng mga paranormal. Gano'n. Ed Kaluwag. Basta hindi na kayo nag-art. Hindi na kayo nag-aahanap ng multo. Nag-art na lang kayo. Wala, yun yung kasama sa kultura ng Facebook, ng social media yan Yun yung repercussions pag nag-viral ka. Parang mahanap mo lang dyan na may makukuha kang maganda sa mga ganyan sa mga comments. Siguro mga 10% lang o less than pa. Pwede mo na lang magawa dyan maganda is tawanan yun lang. Kasi nakakatawa naman talaga isa sa sayo, masasaktan ka pero nakakatawa rin kasi. Pag napigol na si Maris dun, matatalo lang siya Parang kailangan na lang yung tawanan. Tanggapin. Diba? Mr. Art. CEO of Art nga raw may pet peeve ako sa Instagram Ano? Kapag yung username may art. Alam kong pangit. Gago. Diba? Ibig sabihin, may art account ka, tapos may normal account ka pa, mga ganun, diba? Wala akong sinasabi in particular. Hindi ko nga maalala yung mga examples ko, pero pag nakakita talaga may art na kasi nga sa totoo yung salitang art ginagamit natin siya kasi no choice tayo, walang ibang other word gamitin, parang kadiri siya gamitin parang kailangan lagyan ng H. Art. Mas ginagamit HRT. Di ba mas ginagamit mo mababa value? Parang ganun parang naging na siya. Yun yung naging problema kasi rin ng mass production Mas bumababa, parang hindi naman mas paulit-ulit na lang na alam mo yun, magiging magkamukha yung gawa mo na dapat di iwasan ng artist. Ayun, medyo ganun kasi si Marius. Art. Ito podcast tungkol sa art, so guilty rin kami. Pero diba? May pagkabudoy effect. Wala, nag-podcast kami.
So, may madadagdag pa ba tayo? Ano na lang, parang lesson and yung matitake away natin sa nangyaring issue. Yeah. Ikaw bilang anong dapat nangyari? Ikaw bilang si Kimika yung yung outside perspective din. Siya yung hindi artist Normie side. Normie side. Normie side. Well, I guess in general kasi, di ba, wag ka mag-post sa Facebook ng something, think before you click na lang. Totoo naman. But, I guess kasi depende rin sa tao. Kung personal perspective ko, syempre hindi mo siya titignan as hindi. Insult pa rin kasi siya in terms of your skills. So, hindi ko rin masabi na dapat tignan mo siya as, well, lesson pa rin in a way kasi minsan kailangan mo naman talaga magsipag but you still need to reconsider other people na hindi all the time na 24/7 makakapag-work. Kahit naman in corporate world, gusto mong may vacation ka like 2 weeks or a month probably. So, yun yung kita ko. But, kung ako personally, tatawanan ko lang siya kasi, okay, sa'yo yan eh. Iba sa akin. So, whatever. Ayun na nga. So, yun na po yung perspective ng Normie. Thank you very much. XP ka, anong matitake away mo? Sulutan sinabi niya, think before you click kasi ang laki na ng reach niya Magkakaroon ka ng responsibility in a way Di ba? Not only responsibility to others, pero responsibility rin sa sarili mo. Kasi ikapapahamak mo rin. Pag click, hindi na siya parang dati, Marius, na pwede mong i-post yung kahit ano sa DeviantArt. Di ba? Pwede ka kahit ano doon, di ba? Sino yung sikat dati sa DeviantArt na nabash? Anyway, wag na. Tapos, hindi na siya parang noon. Mas ano na siya ngayon. Ayun na nga. Kailangan natin pag-isipan. Sakit ng ganyan no? Alam mo yung parang, alam mo yung joke na alam mo yung joke na napahinga ko nakaraan. Honor student ka, hindi ka maalala. Pero pag tumahay ka sa brief nung maalala. Mas maalala ka talaga. Para tumahay sa brief si Marius. Kumbaga. Yung analogy. Yun kasi mas maalala ka sa pangit mong ginawa. Pangit mong pinost. Kasi ang dami mong gandang ginawa. Kaibigan naman natin sa Marius. Tapos ang wish ko, sana makaget through siya dito. Pero parang mahirap, di ba? Kailangan may gawin siyang para bumawi. Hindi, palamigin lang rin yung tayo siya na school, tapos may patas doon. 2 weeks. At least may school, di ba? Ako naman, ang na-take away ko naman dito, tinatry ko iniisip kung may positive ba ako matitake away. Pero meron naman. Ang naisip ko, ang natuwa ko, ang dami palang artist, no? Hindi tayo aware. Kasi, full-time tayo. Pero ang dami palang artist na yun yung gusto nilang gawin. Pero hindi nila magawa. It's either student pa lang sila or parang may na iba sa buhay nila na hindi nila magawa yung ganon. Doon lang ako natuwa. Pati yung mga senior sa atin, veteran matatanda. Na biglang nagpo-post sa wall nila about sa nangyari. Parang okay Ibig sabihin, engagement maganda to. Pero, yun nga. Ibig sabihin, disprove natin yung sinasabi ni Marius na hindi ka na artist. Kasi, like, doon sa nakita nating reactions, well, that proves na kahit nag-break ka nga, artist ka pa rin kasi nasaktan ka doon sa statement na yun. Ayun nga. Diba? So, congratulations. Artist tayo lahat. Kasi lahat naman tayo pinanganak artist. Totoo lang, Diba? Kahit si Mikay. Ayun nga yung sinasabi ko, parang ang privilege nyo na yung profession nyo is yung gusto nyong gawin. Kaya nga. Kasi more sa mga kabataan or before or kahit sa akin naman, hindi, alam mo yun, because kailangan mo ng because of practicality, kailangan mo kumuha ng course na hindi
Alam mo yun, hindi yun yung passion mo. So, parang na-build mo na lang yung skills. Parang swerte tayo XP kasi, kunwari sa family mo. Ikaw yung artist, di ba? Lahat doktor? Hindi, isa doktor, isa analyst. Di ba? Tapos parang... Especially sa Filipino culture. Yung sabihin, love na love ko ng magulang mo. Oo. Hi, mami. Ako kasi, mahal ako ng mama ko. Mahal ako ng mama ko. Hindi, gets mo, parang binigyan niya ako ng liberty na pumili. Okay, mag-artist ka na. Na hindi... Hindi yun yung para sa ibang tao na minalas lang sa ganung aspect. Kasi swerte tayo, may push tayo or meron tayong permission. Especially sa Filipino culture, doktor naman yung iba kong anak. Sige, sa XP na lang ang artist. Panganay siya. Ako pa yung panganay. So, gano'n siya kamahal, di ba? Panganay rin ako. Mahal ka rin. Di ba? Woo! Na-prove natin yan ng teorya tungkol sa mga panganay. Sino mas love sa inyo? Panganay, pangalawa? Panganay. So, I guess magandang way para ma-wrap up yung podcast. Pwede na. May mga gusto pa tayong pag-usapan. Gawin ba natin tong parang Joe Rogan, 3 oras? Joe Rogan na kahit anong topic or may specific topic lang. Pwede naman, ligong sa'yo. Kasi mas natural kung mangyari nag-uusap lang tayo. Pwede na natin i-end to, tapos sige, mag-record ulit tayo. Mas maganda yan. Sige, sige. Out of the topic naman, kasi nakakasawa rin eh. Sige. 1 week na rin to di ba? So, hindi, may 2 weeks pa. May 1 week pa para maging 2 weeks. So, yung mga nakikinig dyan, magpinta na kayo. Kundi, Mare-revoke yung license nyo. Ayun, sige, bye. Bye.